Part 2 sa buhay ni Mel. Ang nakaraan. Pagkatapos sa mapait na pangyayari sa buhay ni Mel, gusto na niyang mag-move on. Dahil pumanaw na ang kanyang kapatid at kalalabas ng ospital ang kanyang ina na may sakit na cancer. Ano ang sinasabi ni Mel? Na may dumating na naman na pagsubok. Para masubaybayan ang kwento, huwag na natin patagalin ito. Ito ay ating babasahin. Dear Mami Sat, akala ko back to normal na ang buhay namin. Kahit mahirap kami, gusto ko buo at masaya. Ngunit lumipas lang ang isang buwan ay dumating na naman ang isa pang pagsubok na akala namin ay wala na. Muli Mami ay may tumubo na namang bukol sa dila ng mama. Alam ng Diyos kung gaano kami sobrang nahirapan. Nagtitiis sa panahon na ang aking mama ay nagkakasakit. Walang-wala kami, Mami San. Sa pira ay kinakapos kami. Dahil mahirap lang kami, nagpakapal mukha na lang kami sa mga tao para mabayaran lang ang bayarin sa ospital. At kung maari, ayaw na namin maulit pa at ayaw din namin makita masasaktan pa ang aming ina. Ako'y umiyak na lamang at magtatanong sa Diyos. Nagdasal ako sa Kanya pero puro tanong ang aking binabanggit. Bakit nangyari sa amin ito, Diyos ko? Wala na akong trabaho. Sunod-sunod na ang trahedya sa buhay. Di pa kami nakaraos ay meron na naman. Wala kaming magawa kundi babalik na naman kami sa doktor. At ang sabi ng doktor, naoperahan uli. Sa aking narinig, nag-flashback lahat ang nakalipas. Kung gaano kahirap noong una ang naranasan namin. Ibig sabihin, maulit na naman ang mga pangyayari. At ito ay mas masaklap pa dahil sabi ng doktor sa amin na kailangan daw putulin ang kanyang dila kasi may naiwang ugat. Ngunit Mami Sad, hindi pumayag ang aking ina. Ngunit tinapat na kami ng doktor na ang sabi, hindi na gagaling ang aking ina. Dahil kumalat na ang kanser at may taning na ang kanyang buhay. Napakasakit pakinggan ang salitang yun, na nakita mo na ang iyong ina ay nasasaktan. Totoo lang ang aming mama ay aming sandigan dahil matanda na ang aming papa. Walang araw na di kami nag-iiyakan. Sa gabi bago matulog, umiiyak. Sa araw naman ay nag-iiyakan pa rin kami. Hanggang sa nag-iiwan na ng mga bilin ang aking ina. Ang tanging sinasabi at paulit-ulit na pag wala na ako, magtutulungan kayong magkakapatid. Sobrang hirap sa kalooban. Patuloy pa rin na lumalaban ang aking mama habang lumilipas ang araw ay tumitindi ang paghihirap niya. Nagtitiis sa araw-araw. Kaya di na kami bumalik sa doktor kasi ayaw na ng mama ko. Pero gusto niya pa rin mabuhay. Kahit nahirapan siya, gusto pa rin niyang uminom ng gatas kahit magtitiis. Ngunit ang masakit ay hindi na niya mabuka ang kanyang bibig. Dahil lumabas na ang dila niya. Kumalat na ang kanser sa kanyang dila at habang lumilipas ang araw ay mas lumala pa ito. Sobrang bigat sa puso, wala kaming magawa habang pinanood siya. Tanging iyak na lamang ang aming magagawa sa sobrang hirap, Mami Sad. Parang pinahintulutan na lang namin kung kailan maputol at magwakas ang kanyang paghihirap. Nakatingin sa kanya na wala kaming magawa. At hindi nga nagtagal sa aming harapan ay naputol ang kanyang hininga. Para kaming nakalutang na hindi namin alam ang gagawin. Mama namin ay wala na. Pero dahil kami ay buhay pa, kailangan naming magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ng lahat ay iniribing na namin ang aming ina. At nagkawatak-watak na kaming magkakapatid. Ako ay tumira sa aking kapatid na isa dahil kadugo ko siya at binili ng ina namin na magtulungan kami, komportable ako. Pero sa di inaasahan na pangyayari, dito ko naranasan ang paghihirap ko sa kamay ng aking kapatid. Tutunghayan natin ang kwento at karugtong sa susunod na kabanata. Panoorin natin ang part 3. Thank you for watching.